Shiplex here and welcome to my channel. So kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. So ang dami kasing nagre-request ng camping episode natin, which is hindi ko pa siya magawa ngayon dahil bumabagyo. And ngayon kanina dahil sobrang kating-kating ako mag-camping ang system mo magka-camping tayo dito malapit sa atin. Nakikita nyo yung mga previous vlogs ko, previous episodes na ginagawa natin. Doon tayo nag-shoot yung lugar na yon, which is may view tapos sobrang luwag. So baka kumbaga parang doon ko kasi dinala yung breakfast ko. Kumbaga dinala ko na yung breakfast ko. So doon na lang tayo magluluto, guys. So sobrang lapit na dito sa amin yun. Siguro mga 10 minutes away lang from dito sa amin. Tapos sundin ko lang din yung girlfriend ko para may kasama tayo. So ayun, tignan natin kung ano mangyari today. So samahan nyo lang ako. Trip ko lang din mag-vlog ngayon dahil tagal ko na rin walang upload So ayun, babagyo pa kung nakikita ninyo. Yan. So samahan nyo lang ako for today's video. Let's see. And gusto ko sana yung mga relaxing na napapanood ko sa Japan, yung mga hindi nagsasalita, pero parang hindi ko kaya magsalita. So yan guys, samahan nyo lang ako for today's video and let's go.
Sarap magkape guys. Tignan mo naman yung view. Gagawin ko na lang sa mga planong or gustong pumunta rito guys, gagawin ko na lang to ng sariling pin. Itong lugar na to mismo, sa may Montalban lang naman siya. Sobrang solid dito eh, no? Napakaluwag. So para pala sa para pala maging informative na rin yung natin, yung ating pagka-camping. Syempre, sasagot na rin tayo ng mga tanong ninyo dito sa comment section natin. Kasi ang dami ko nababasa ng mga tanong kung magkano nga ba, ilang buwan nga ba magpa-build, magastos nga ba sa maintenance, and so on. So, mamaya sasagutin ko lang yan habang nagluluto tayo. So, magluluto muna tayo ng breakfast, guys. Parang brunch na rin to kasi patanghali na. Solid, guys. Sarap mag-camping sa malayo. Kala mo talaga malayo. Kasama pala yung girlfriend ko. Ito yung girlfriend ko. Ayan. So, ayan yung view namin. Solid, guys. So, ito yung mga nabili namin pang camping, guys. So, ayan, kung makikita ninyo. Ilalagay ko na lang lahat ng link dito sa description natin, guys. So, hindi pa ganun kakompleto. Pero at least, paano may pangluto na. Kasi yun yung importante pa nagugutom tayo. So, ang tatak na nature hike. Yeah. Yan, oh, yeah. Sana hindi dumikit. Yan, oh. Sarap magluto. Tapos ganyang view. Tapos itong view. Medyo malakas yung ata. Bali, ito pala yung dinala pala namin na ulam. Meron kaming fantastic young pork. Tapos meron kaming ito pa, favorite ko tong na to eh. Ano ba tawag dito? Nuggets. So Alphamart baka naman, ito lang oh. Ayan. Tamang luto lang. Parang di nata to camping, parang nagluto ko lang talaga sa labas eh. Ayun, maulan-ulan pa guys. Sarap ng panahon ngayon. Yung uning pala sa mga nagsasuggest, yung uning pala namin, ikakabit na, kaso nga lang medyo maulan ngayon, kaya yung magkakabit hindi pa makagawa guys. So yun si Sir Wayne, shoutout kay Sir Wayne. And yun. Uy, ganda ng luto. Yeah, ilagay mo na rito. Okay lang yan. Sirang egg. Yun no, egg. Grabe oh, ito na yung fog oh. Sarap. Sarap. Hindi na yung apoy oh. Uy, breakfast. Baka breakfast yan. Dami. Yun no, sarap. Breakfast yarn. Yun no. Yan, sarap. Sarap guys.
So nga pala, hindi ko pa pala, kasi alam mo naman ito yung highlight ng ano natin, minivan natin, yung tent sa taas. So ngayon iangat natin, pakita ko ulit sa inyo. Para sa mga new viewers dyan na hindi pa nakikita yung tent ni Makmak. Ito inaangat yung tent ni Makmak. Yeah. Uy! Napakataas, di ba? So yan yung itsura ng tent ni Makmak. So ayan guys, bali yan yung pinaka-itsura niya. Makikita ninyo. Ayan, kulay silver yung tent natin, pinaka-tent natin. Tapos yan lang naman. Ayan kung makikita ninyo, grabe yung view. Napakaganda. Yan ang itsura niya guys. Solid, diba? So yun, natapos na yung breakfast natin. Ayan, naluto na. Yun, no? Ayan, kung makikita ninyo, napakataas. Pakita mo, mahal, kung gano'ng kataas. Yan, ganyan siya kataas. Yung pala yung nabili naming electric fan guys sa pang camping. So, bali, ang nabili namin is itong Tilex. Tapos itong lutuan na ganito. Anong pangalan na ito, ma'am? Nature. Ito yung tsura niya. Tapos, meron kaming itong gantong lutuan, yung pang samyuk to, no? So, ilalagay ko na lang lahat ng link sa description natin, guys. So, yun lang naman. Tapos, yung bag pala. Share ko rin pala sa inyo yung bag. Ito yung bag na nabili natin sa Shopee rin. Bluefield. So, may mga ano yan may mga kasyang-kasya, pati upuan namin, lahat ng pang-camping. So, kasyang-kasya lahat, pati yung mga pang-upuan na ganito, kahaba. So, meron siyang mga 100 liters, tsaka 150, tapos may mga mas maliliit pa. So, yun yung mga nabili namin na pang-camping setup. Actually, gusto lang din namin gamitin, kaya nag-vlog kami ngayon. So, ayan. Kating-kating na rin kasi kami mga gano'n mag-camping, at least may mga malapit dito ng ganyan. So, yan lang naman guys. So, ayan, kakain na tayo. Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you. So yan mga tol, habang kumakain, magsasagot-sagot tayo ng mga questions dito sa ating sa mga videos natin, kasi may mga nakikita ako na mga hindi ko pa nasasagot, or marami pa akong hindi nasasagot guys. So ayan, kain muna tayo. Yan ang ulam natin. Meron tayong tosino, nuggets, itlog guys. So, tapos may kape rin tayo. Solid, sarap. Tapos may view na ganito, di ba? Panalo. So, unang-unang questions na nabasa ko, or question na nabasa ko, is magkano nga ba bili natin dito kay Makmak? So, sobrang dami nagtatanong. Okay. Nasabi ko na siya sa last video natin, pero sige. Nabili natin si Makmak ng 300,000. So syempre hindi pa yung mga designer doon, pero kasama na lahat doon Nariko na siya. Kasama na yung yung tent na yun. Talagang may tent na talaga siya nung nakuha natin. So nasa 300,000 natin nakuha siya. Tapos may tanong din tayo na kamusta nga ba daw sa fuel consumption? So, kung malakas nga ba daw yung minivan natin? Ngayon, yung minivan natin guys, ngayon, as of the moment, medyo malakas siya. Based on my computation, kung tama yung computation ko, minsan po palo siya ng 5 to 7 per liter. Pero sabi ni Kuya Wayne, yung builder natin, papalitan niya ng may mga titignan siya regarding nga dun sa gas natin. So, actually, sobrang accommodating ng builder natin kasi si Kuya Wayne, sobrang in-entertain ka talaga. Talagang may aftermarket, kumbaga may after sales talaga sila kasi lahat ng questions ko, lahat ng may problema ko, gagawin nila or ginagawa nila. Katulad last time, para may pinagawa ako dito, talagang daling ko lang doon sa shop, gagawin kagad nila. So, yun yung magaganda sa mga builder na, alam mo yun, hindi ka papabayaan after mo makuha yung minivan. Talagang entertaining ka talaga nila pag may mga problema ka. Tapos kasi, doon sa builder ko, nasa 3 months yung warranty. So talagang pasok na pasok, lalo pag nagkaroon ka ng sira sa minivan mo. May mga nagtatanong din na magkano nga ba yung pinakamurang minivan na pwede na mo makita sa market. Ngayon, pwede kayo mag-inquire dun sa builder ko na Shacho Motors, lalagay ko lang dito. Tapos kung magkano nga ba yung murang minivan na nakita ko sa pag-ikot-ikot ko meron ako nakita na sa 200,000 may minivan ka na, pero sobrang basic lang nung setup nun. Kumbaga,
base model lang talaga yung ibibigay nila, yung gagawin nila para sa'yo. Oo. May nakita rin akong questions na ipapasok ko nga ba daw to sa Lalamove. Of course, ipapasok ko po siya sa Lalamove dahil yun po talaga yung content natin. Ngayon, talagang sinusulit ko muna yung paggamit sa kanya. Kung parang, at least kahit paano makita ko lahat ng magiging problema dito sa minivan natin bago natin siya maipasok sa Lalamove. Gusto ko kasi bago siya ipasok sa Lalamove, kumaga parang fully ano na siya, gawang-gawa na talaga siya. Or else magkakaroon man may mga minor. So yun lang naman. Tapos may nakita rin ako na ilang buwan nga ba daw ginagawa ang minivan. So depende po yan sa builder mo. And sa akin parang pumalo siya ng magti 3 months na. Depende rin sa magiging usapan niyo or depende rin sa builder. Pero mas maigi, wag nyo rin madaliin, di ba? Ang dami rin nagtatanong na kung may i-recommend daw ba akong builder. Sa totoo lang, ayoko po sanang mag-recommend. Pero para sa akin, syempre, mas maigi na ano po kayo po mismo mag-ikot tapos gumawa po kayo ng checklist sa mga gusto at ayaw ninyo or else yung mga problema na encounter or napapanood ninyo. Tapos ngayon, bibisitahin nyo po yung builder na yon. Pag bisita nyo sa builder na yon, lahat ng checklist ninyo, kailangan pasok dun sa standard na gagawin ninyo. So mas maigi pa, ayaw po kasi talaga mag-recommend. So mas maigi kayo po mismo mag-ikot ng builder na gusto nyo or pipiliin ninyo na magbibuild ng minivan ninyo. Kasi syempre investment din to. Kaya mas maigi na talagang ano kayo doon sa pinaka gustong-gusto nyong builder. May nagtatanong din sa akin na kamusta nga ba daw sa akyatan. Actually, inakyat ko na po siya sa Tanay. Yung Tanay po is akyat baba. Para sa akin, given na 660cc siya, pumapalag din naman siya sa akyatan, pero I'm not sure lang talaga yung talagang sobrang tatarik na matataas. Kasi syempre, don't expect, bumili ka ng sasakyan na rebuild, tapos at the same time, 660cc. Syempre, wag kang mag-expect na talagang kayang-kaya niya sa mga matataas or matatarik. Depende pa rin yan sa driver, tapos at the same time, depende pa rin yan sa kakayanan ng minivan mo. So, siguro pwede, pakargaan mo yung makina, di ba? Pero para sa akin guys, pumapalag naman siya sa akyatan. So siguro, gagawin ko na lang siya ng separate vlog regarding dyan. And may nagtatanong din pala, may nakita ako, paano ba daw makasali doon kay Mayor TV. Mas maigi, i-PM nyo na lang po si Mayor TV sa Buhay Minivan Exclusive. Lalagay ko na lang dito yung Facebook page kasi para may nakita ko paano daw sumali. So kailangan ata ma-interview ka ni Mayor. O, mas maigi, sa kanya na lang po yung details nun kasi hindi po talaga ako sa details dun kay Mayor. Pero ang pagkakaalam ko is kailangan ma-interview ka rin talaga ni Mayor. So yun lang naman. And nga pala sa maintenance guys, actually hindi ko pa siya na may maintenance, pero yung engine oil nito nasa 3 liters lang naman. So most probably pag napa-change oil gagagastos ka siguro ng at least mga 2.5 to 3k or depende sa mga makikita ng mekaniko. Pero yun nga, yung ano nito, yung oil nito sobrang ano lang naman, hindi ganoon kamamahal. Pati pyesa, tumingin ako sa pyesa, hindi ganoon kamamahal yung pyesa ng mga minivan. So tas makikita rin siya sa Shopee. So yan guys, bali nakauwi na tayo ng bahay. Actually nakatulog na ako kasi sobrang lapit lang dito nung pinag-campingan natin. Actually hindi nga siya camping para nagluto lang talaga tayo sa labas kasi trip to trip ko talaga, as in trip to trip ko mag-camping ngayon. So I hope na sagot ko yung mga questions niyo, and I know na parang hindi ko ata nasagot lahat. So i-comment nyo lang sa baba, promise sasagutin ko po lahat ng mga tanong ninyo. And may nagtanong din pala, nabasa ko lang din to, na sirain ba yung minivan. Para sa akin, depende rin pala talaga yan sa magiging builder mo or sa builder mo kung sino yung bubuo ng minivan. Pero
expect nyo na rin po na pwede or possible na magkaroon ng sira since rebuild car po siya, hindi po siya brand new na nabibili nyo sa market. So para sa akin, expect nyo na rin kung sakali man magkaroon. Syempre, we hope naman na wag naman sanang major. Pero para sa akin, hindi ganun kasirain yung minivan na. Sa akin, possible magkaroon. Yung sa akin kasi may mga konting issues lang naman din. Pero yun nga, yung builder ko, yung parang gumagawa sa akin, talagang ina-assist nila ako na matindi. So isa rin yung sa hanapin nyo sa mga magbibuild ng mga minivan ninyo, yung may after sales. Kasi minsan may mga builder talaga na walang after sales, 'di ba? So yun lang guys, and so yun lang guys, siguro hanggang dito ko lang din tatapusin yung vlog, and maraming salamat kung nakabot ka man dito. Don't forget to comment, like, and subscribe. Nga pala, suggest kayo ng pwedeng puntahan natin. Actually, binabasa ko siya isa-isa, and kung ano yung pwede or possible na pwede natin puntahan, pupuntahan talaga natin yun guys. So yun lang, and maraming salamat, and this is She Vlogs. See you next vlog everyone. Peace out.